Nababahala ngayon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na maging masamang president ang pagkilala ng korte sa mga testigong nagbawi ng kanilang sinumpaang salaysay. Opinyon nito ni Roque kaugnay sa pagpayag ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 na makapaglagak ng piyansa si dating Senador Leila De Lima para sa pansamantalang kalayaan mula sa kinakaharap nitong drug case. Ako talaga ay medyo merong alinlangan dito sa desisyon na ito. Bakit? Kasi para bagang binibigyan natin ng impunity ang mga testigo na magsinungaling sa hukuman. Alam niyo, sabi talaga ng Korte Suprema, no, yung mga pagbabale-balentong ng mga testigo, hindi dapat yan pinapansin. Bakit? Dahil yan ay po pwedeng makuha sa pamamagitan ng panunuhol o pananakot. Pero dito sa kaso ni Leila De Lima, ito lang alam kong kaso na halos 10 ata mga testigo ay matapos ang termino ni Presidente Duterte, lahat nagbaliktaran. Para bagang, okay, magbabaliktad kami para nga mapalaya itong si Leila De Lima. So, medyo nalulungkot din ako dahil ang mensahe na pinarating natin dito sa desisyon na ito ay okay lang magsinungaling sa hukuman. Pero kaming mga abogado, lahat po ng mga naniniwala dito sa ating sistema ng katarungan, napaka-importante at sagrado nga po yung panunumpa ng isang testigo na siya'y magsasabi ng pawang katotohanan lamang, so help me God. Nanangako pa siya sa Panginoong Diyos na katotohanan lang ang kanyang sasabihin. Nabaliwala yung ganyang pangako sa pagtanggap doon sa mga bumaliktad na testimonya ng mga testigo na napakarami pa. Magugunitan na mula sa 3 kaso na may kaugnayan sa iligal na droga, 2 dito ay na-dismiss dahil sa pagbaliktad ng mga testigo mula sa kanilang naunang sinumpaang salaysay laban sa senadora. Sinabi naman ni Roque na bilang abogado ay nire-respeto ang desisyon ng hukuman. Ang tanong lang ngayon ni Roque, sino na ngayon ang magsasabi ng katotohanan sa hukuman? Ngayong alam nila na okay lang pala magsinungaling. Yung pagbabaliktad po ng ginawa mga testigo, yan po yung pagsisinungaling. Dahil either may kinalaman o walang kinalaman si Leila De Lima sa kalakalan ng droga. upang mapigilan naman ang ganitong uri ng pagsisinungaling ng mga testigo, suwestyon ni Roque, habulin lahat ng mga testigong nagsinungaling simulan Kiragos. Bakit nyo hahabulin yung mga di umano'y nag-impluensya at nanakot? Wala namang ebidensyang nanakot other than their say-so. Anong pananakot ang ginawa? Bakit hindi rineport? Sa kabilang banda, naniniwala si Roque na walang kinalaman ang politika, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos sa pansamantalang paglaya ni De Lima dahil sa mga banat nito sa pamilya Marcos nung ito ay nagsimulang maging Commission on Human Rights Chair. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte aniya ay walang kinalaman sa pagpapakulong kay De Lima dahil sa kalakaran ng iligal na droga. Samantala, kinwestiyon naman ni Roque ang ibang bansa sa pakikialam sa hudikatura ng Pilipinas. How dare you meddle in our domestic affairs? How dare you meddle in the independence of our judiciary? Paano mararamdaman niyo kung kaming mga Pilipino ngayon ang magsabi sa mga Amerikanong West, ipawalang sala mo yung taong yan dahil sa tingin namin yan ay inaapi lamang? Hindi tama po yan. Nakasaad po sa UN Charter ang prinsipyo ng non-interference. At ang ginagawa nila na nag-iimpluwensya sila sa kanilang mga deklarasyon para mapawalang sala isang tao na akusado na isang napakaseryosong kaso na pangangalakal na pinagbabawal na droga na doon mismo ginanap sa Muntinlupa, wala pong aspetong political yan. Hindi po yan kaso dahil sa malayang pananalita, hindi po yan kaso na sinusupi lang malayang pag-iisip. Yan po ay isang lehitimong aksyon ng Estado laban sa narcopolitics. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNA News.